Paupo po kayo. Hi! Hello! Kumain na kayo? Hindi pa? Taas ang kamay na hindi pa kumakain. Okay, maganda na, lilipas din yan. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat. Thank you very much dahil tinugon ninyo ang aming panyaya. Bagamat meron kayong mga gawain sa kanya-kanyang bahay, iniwan ninyo at sinamahan ninyo kami. Kaya mga lolo ko, mga nanay ko, lola ko, pumanatag kayo. Hindi namin kayo pauwiin ng konsumido. Opo, kasi alam niyo naman, pag maghahalalan, ang mga politiko, magkakaaway. Ang magkakapitbahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapitbahay, magkakaaway pa rin. Nag-i-inspira mo. Pero, manatag kayo, dahil hindi natin kayo bibigyan ng puot, galit, o inis. Dahil sa dami ng problema ninyo, makikiproblema pa ba kami sa inyo? Ito naman ay patungkol sa kinabukasan ng ating mamamayan. Dahil mabigat po ang bilin ko sa Your Best Choice. Sabi ko sa kanila, umayos kayo. Yung utaw, pinuntahan tayo. Huwag niyo sayangin yung pagkakataon. Kung kayo first time na tatakbo, sabihin niyo na lang kung ano ang gagawin niyo. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin niyo na lang kung ano ang ginawa ninyo. Then, hayaan natin ang taong bayan ang bumusga. Tama po ba? Mabuti. Taas ka kamay, taas ka kamay. Galaw-galaw. Baka may stroke. Ay, mabuti. Sapagkat ilang taon pa lang ang nakakalipas, lahat tayo nangangamba. Noong panahon ng pandemya, natatakot tayo kung tayo magkakasakit, natatakot tayo kung tayo maguguto, pati sa pamilya natin natatakot tayo. Pero may mga ching lang sa loob ng bahay, ay COVID yan, COVID. Tama po ba? Pero salamat sa Diyos, anuman ang hirap na dinanas natin, at anuman ang hirap na dinaranas natin ngayon, ang importante ngayong araw na ito, buhay tayo. Dahil habang buhay may naman. Nay, Day, lolo't lola, matanong ko lang kayo, bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Meron namang mayor na nakaupo. Galit na galit si nanay, pati malang nakita ko. Nag-aalala ako. Ito, real talk lang tayo. Yung mga nakaupo, mga alaga ko po yan. Kaya ako nangangamba, bakit ang taong bayan naghahanap ng iba? Meron namang nakaupo, na yung mga nakaupo, mga inalagaan ko. Bakit naman po gano'n? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. At tayo, mga Pilipino, hindi lang taga-Tondo, hindi lang taga-Maynila, tayo Pilipino, sa buong mundo, isa sa tinatapos natin ng ilog, ang isang kaugalian na tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob. Tama po ba? At naniniwala rin ba kayo na ang utang na loob walang katapusang bayaran? Ayun, bilang pagkanap ng utang na loob kay Danny Lacuna, inaruga ko yung mga anak niya. Tingnan po natin.
Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Ray Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo? Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny na ibigay natin lahat sa pagkakataon kay ate at sa mga kapatid niya. Na kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin, eh taong bayan naman ang maghuhusga nila. Tama ba? Kasi nangangamba ko, bakit ba ang taong bayan, tuwing umiikot ako, ang laging sinisigaw, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. Hindi ko pinagkaitaan ng kaalaman, hindi ko pinagdamutan ng pagkakataon kung paano maglingkod sa taong bayan. At ako'y tatanaw pa rin ng utang na loob. Sa totoo lang po, real talk lang. Kaya lang, ang pakiusap ko lang, baka naman po pwede sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit po? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ko sa kinalalagyan ko ngayon. Masama pa naman bang tugunan ko yung panawagan ng taong bayan? Eh, taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na. Tapos siya nagsabi, wala nang babalik! Ang galit. Napanood nyo? Nagulat ako eh. Para akong asawa, kinalayas. Ano ka na, lumayas ka, huwag ka na babalik. Hindi. Teka muna. Bakit? Sila ba may-ari ng pwesto? O ang may-ari ng pwesto na yun ay taong bayan? At ang naglalagay sa pwesto na yun ay taong bayan din. In fact, ang kontrata namin, every 3 years. After 3 years, mag-expire. I-renew ka ng taong bayan. Pag na-renew ka, 3 years ulit. Pag na-renew ka, 3 years ulit. O tapos na. Kung naging mabuti ka, ipopromote ka pa ng taong bayan. O, eh anong pinangangamba nila? Bakit sila natatakot kung sila'y naglingkod ng tapat? Ang katotohanan, ang isang leader, kapag ginampanan niya ang kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Wala nang babalik! Sumama pa yung congressman yung Brooks. Ano na tatawag? Kiyaw-kiyaw? Nagugulat din mga alaga ko yung mga yan. At sana, ang sinabi na lang nila, ano ang ginawa nila sa 3 taon. Hindi yung tinatanong ka pa, ba't ka babalik? Bakit? Wala ba akong karapatan? Wala ba akong karapatang dinggin ang panawagan ng taong bayan na aking din pinagkakautangan ng loob? Tingnan ninyo. Totoo ba ang paniwala nating lahat? Kasama kayo, pati ako. Na kung ano yung nasimulan natin, ang akala natin, itutuloy na lang nila. Tama mali? Tama. Eh mamukat-mukat po sa gitna ako na wala pinakubago na. O tingnan po ninyo ha. Unang-una, ayaw ang sasagot nito mamaya. Patungkol sa senior citizen. Sige. Nay,
Tay, lolo't lola ko. Yung iba sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Sige, Villegas na lang. Si Nanay inabot si Berla. Ang ibig ko sabihin, ang ibig ko sabihin, sa dinami-dami na nagdaang mayor, panahon pa ni Mayor Lacson, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. Ang batang mayor na yon, nag-isip para sa mayaman, para sa middle class, para sa mahirap, para sa may sakit o wala, butante hindi. Buwan-buwan magkakaroon ng pensyon ang mga matatanda sa lungsod ng Maynila. Tama ba? First time. First time. Wala nang panahon ni Lacson. Wala nang panahon ni Villegas. At ang mga sumunod pang mayor. Wala. First time. Pantay-pantay. Buwan-buwan, 500 pesos. Tama po ba? At nung araw, makuha mo hindi, dagdag lang ng dagdag. Tama mali? Ba't nila binago-bago? Totoo ba na kapag hindi mo nakuha yung first quarter sa araw ng payout, wala na siya sa second quarter? Ba't nila binago? Ibig sabihin, bawal magkasakit. Bakit? Pero yung araw ng payout, wala ka. Hindi mo na makukuha. Nung panahon ko, first quarter, wala ka. Pagdating na second quarter, doble. Tama po ba? Hindi mo na first quarter, second quarter. Pagdating ng third quarter, triple. In fact, kapag hindi mo nakuha, January to November, pagdating ng December, 6 na muli. Kung dalawa kayo sa bahay, 12,000. Kung tatlo kayo, 18,000. Ibig sabihin, panatag ang mga matatanda sa Maynila na kapag hindi niya nakuha, anong sabi ko? Tay, lolo't lola, pumanatag kayo. Pag hindi niya nakuha, maglulubi-lubi tayo.